Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 14, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Chapter 11, verse 2 to 11. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paparito o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Anong ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit na maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipapadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos at dakila kaysa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, maririnig natin or nakita natin na si Juan Bautista, siya yung propetang buong tapang na nagpapahayag na darating ang Mesiyas. Siya yung nagpakilala kay Jesus. Ano sabi niya? Narito ang kordero ng Diyos. Pero tingnan niyo po sa gospel ngayon, nasaan siya? Nasa kulungan, nagdurusa, naghihintay. At doon sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa gitna ng habang nakakulong siya, sa gitna ng kadiliman at katahimikan, siya ay napatanong, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba? Maghihintay pa ba kami ng iba?" Itong tanong na ito ay napaka-human. Yung tanong na ito ay nagpapakita na hindi dahil mahina si Juan, kundi dahil totoo siya. Kung minsan, kahit sa atin, kapag hindi tugma ang inaasahan natin sa nangyayari, napapantanong talaga tayo. At ang sagot ni Jesus, hindi sermon, hindi galit, hindi correction. Sabi niya, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong nakita. Ano ba'y nakita ng mga tao? Naging witness sa mga tao na nakakakita yung mga bulag, nakakalakad yung mga pilay, gumagaling yung mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga dukha ang mabuting balita. It is one way of saying na parang gustong sabihin ni Jesus kay Juan, "Juan, hindi kita binibigyan ng paliwanag. Binibigyan kita ng ebidensya ng pag-ibig ng Diyos at kung paano ito kumikilos." Minsan kasi, kahit tayong gusto natin, diretsong sagot. Pero ang binibigay ni Lord ay ang mga palatandaan ng kanyang presensya.
kahit hindi iyon ang inaasahan natin. At kahit na nagtanong si Juan, hindi siya ibinaba ni Jesus sa mata ng iba. Sa halip, ipinagtanggol pa niya si Juan. Sabi niya kay Juan, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Grabe no? Kahit may tanong, kahit parang nagdududa, mahal pa rin ni Jesus si Juan. Ganon din naman ikaw. Siguro, alam ko na napakatatag ng iyong pananampalataya. You are in high spirit. Pero kung minsan dumarating yung pagkakataon na tayo din ay napapatanong, Lord, ano ba itong nangyayari sa akin? Lord, ito po ba'y kalooban mo? Ito po ba ay gusto mo? Diba? Napakahirap. Pero ito rin, si Juan Bautista nga, ito rin yung kanyang karanasan. Ito rin yung gustong ipaliwanag sa atin. Wala tayong hinihintay na iba, kundi ang Diyos. Kaya, magpakatotoo tayo. Kahit may tanong ka kay Lord, mahal ka pa rin niya. Kahit may doubt ka, hindi ka pa rin tinatanggalan ng dignidad. Sa mata ni Jesus, ang pananampalataya ay hindi kawalan ng tanong, kundi yung bang nananatili tayo sa Kanya kahit na tayo ay may mga tanong. Ngayong araw na ito, ang imbitasyon para sa atin ay number 1, maging totoo kay Lord. Okay lang na tanongin si Lord. Sabihin mo sa Kanya kung ano nararamdaman mo. Hindi siya natatakot sa pagiging honest mo. Pangalawa, yung gospel na ito ay nahamon tayo na tingnan din natin yung galaw ng Diyos. Hindi lang yung katahimikan niya. Maaaring ikaw ay nasa gitna ng suliranin, pero tingnan mo yung galaw niya. Tingnan mo yung mga taong ipinapadala niya para tulungan ka, para maging gabay mo. Tingnan mo yung biyaya niya na kahit nasa gitna tayo ng pag-aalinlangan, tuloy-tuloy pa rin. May ginagawa siya kahit hindi mo agad nakikita. At pangatlo, ito yung magandang paalala sa atin. Huwag mong husgahan yung sarili mo dahil meron kang doubt. Remember, ang tanong ay hindi pagtataksil. Minsan ito'y daan para maging mas malalim yung ating pananampalataya. Hindi ko mo nagda-doubt ka, naku, masama kang tao. Kung nagda-doubt ka, ang mahalaga, nandun ka pa din, patuloy na kumakapit sa Diyos. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil hindi ka natitinag sa aming mga tanong. Napakadami naming tanong. Sa mga sandaling kami naguguluhan, nasasaktan at naghihintay, turuan mo kaming magtiwala na ikaw ay kumikilos pa rin. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Hindi para mawala ang tanong, kundi para manatili sa iyo kahit na kami ay may tanong. Amen. Kung may kakilala kang tahimik na nagdududa, kung may kakilala ka isang taong nagsisimba pa rin pero sugatan na ang loob, o isang parang Juan Bautista na nasa kulungan, naghihintay, baka itong reflection na ito ang paraan ni Lord para sabihin hindi ka nag-iisa. I-share natin yung audio gospel na ito, yung audio reflection na ito sa iba. Share natin to sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kamag-anak. Libre ito na natanggap ng mensahe, huwag natin sarilinin. Baka ikaw yung sagot sa panalangin ng isang taong tahimik lang nagtatanong. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.